Ito na po yung ating siling labuyo na magkahalong yung red hot saka yung ating pinatubo. Dati po uminto tayo sa pagtatanim ng red hot kasi hindi ko nakursunodan yung kanyang performance, pero binalik natin at ito yung pinatubo, ito yung yan naman yung red hot. Tingnan nyo kung alin yung mas makapalang bunga, yung red hot o itong pinatubo. Yan, ang napansin ko, yung red hot mas marami pero mas maliliit. Itong pinatubo medyo mas madalang pero hindi nagbabago yung kanyang laki. Yun ang nakita kong pagkakaiba ng siling ito. Ayan, nakita nyo naman po yung una nating video. Ito tinanim pa natin noong August. Ito na yung kanyang itsura. Napakakapal na po siya at napakaraming sanga. Epekto po ito ng sunod-sunod nating paglalagay ng yung BB-Tol power grower at saka lalagyan ko sana ito ng ano na yan, yung tayo ng manok. Kaya lang talagang tinesting ko na pure lang ang ilalagay ko dito, pure na yung 3K fertilizer. At ito ang nangyari, hindi ako makapaniwala na magiging ganito yung kanyang itsura sa every week na nilalagyan natin ito ng 3K fertilizer. Ito yung red hot, talagang nagdoble yung kanyang bunga, dumami na talaga. Ito, ayan, ang kapal ng kanyang bunga, talagang ito ay nilalagyan natin dati every 2 weeks ng yung winner at saka yung Viking blue. Ayan. So mahigit 1,000 square meters lang tong ating tinamnan, pero ganyan kadami yung bunga ng ating sili ngayon. Ayan, napaka kapal po niya. So dito marami pa rin yung mga nagrereklamo sa Lapnos, pero dito hindi ito nakatikim ng fungicide. Dito hindi ko nilagyan ito ng fungicide. Ang nilagay ko lang dito na sinasabay sa 3K fertilizer ay yung 3K organic pest. Yun kasi ang action nun fungicide, talagang kinakalaban niya or pinupuksan niya yung mga fungus at sa bacteria at saka yung iba, kahit virus yata kaya nun. Ito, tingnan nyo ang kapal ng kanyang bunga. Sa kamatis, kung kayo nagtatanim ng kamatis, pwede nyo pong gamitin yung 3K organic pest. Maski sa mais, palay, ano pa mang kahit sa talong, yung mga ginagamitan nyo ng fungicide, gumamit po kayo ng 3K organic pest sa halip na gumamit kayo ng mga delikadong fungicide. Yung 3K organic pest, maski yung na-sprayan, pwede mo siyang kainin kaagad. Pag kayo kasi kung minsan nakita ko na sa palengke yung mga binebentang kamatis na napakaraming residue ng fungicide. Napakadelikado po yung fungicide, lalo na yung copper na hindi po pwede na nakakakain tayo ng ganon. So para mawala yung epekto noon, wag tayong gumamit ng copper based fungicide o ano pa mga fungicide na delikado sa kalusugan. Subukan nyo po yung 3K organic pest, napakaganda po nun. Besides yun ay organic, yung sinabi ko sa inyo na pwede yung kainin kagad, na kahit ka-spray pa lang sa anuman tanim, pwedeng kainin kagad. So yun ang ginagamit natin dito sa ating sili. Kaya makita nyo, napakaganda ng ating sili. Ang ginawa natin dito sa mga nalalantang damo dito sa ilalim, nag-spray tayo dyan ng mixture ng glyphosate saka yung Almix na nilagyan natin ng silver. Kaya ito pati paragis, talagang patay siya. Hindi natin in-sprayan siyempre yung sili, mamamatay yung sili sa mixture na yun.
Sa banda rito medyo maliliit yung parting dito na sili, pero marami pa ring bunga. Marami pa ring mga kwan. Kaya niya, no? Ayan, no? So dito natin kinunan ng video yung unang sili natin na napakalalaki. Pero ito, compare dito ngayon, yung sili natin na una dati, mas marami yung bunga nito. Mas makapal po yung bunga nito. Di hamak na yung bunga nito ay talagang hindi maiko-compare sa una na nilagay ko dito noon, na yun na ikon lang, pinatubo. Yung pinagmamalikan natin na hindi kaya ng lapnos, pero ngayon kaya na rin ng lapnos. Ito, napakakapal ng bunga. Red hot po yan siya. Yan. Ang kasabay ng Viking Blue nilalagay natin dito yung winner. Ang winner kasi mataas yung kanyang potassium, 20% po yung kanyang potassium. Saka magandang halaman kapag nilalagyan ng winner. Kaya nung una pa na discovery ko na yan, kaya tinutuloy-tuloy ko lang yung paggamit ng winner para maganda yung ating halaman. So itong nangyari, hindi tayo gumagamit ng trellis o yung parang support para hindi matumba yung ating sili, dahil patuloy natin itong inisprehan ng chelated calcium para matibay po siya. Hindi siya na puputol kagad kapag may malakas na hangin. Makunat po yung ating sili dahil sa chelated calcium na inihahalo natin sa ating pang-spray. Kaya matibay po siya. So pwede nyo gamitin yon. Saka ngayon hindi na tayo gumagamit ng pamatay uod dahil bihira na yung mauud ngayon. Konti na lang po sila dahil mainit. Ewan ko kung meron pa rin yung mga white fly. Parang wala na rin yata, kaya hindi na rin tayo gumagamit ng Pegasus. Yun na lang ang ginagamit natin, yung pampaganda dito, yung 3K fertilizer, 3K organic pest, yung heavyweight tandem, saka chelated calcium. Ginagamit pa rin po natin para patuloy yung pagdami ng kanyang ugat, para kung meron man siyang mga problema dyan, sa paggamit ng kasi yon, growth hormone kasi yung sa kayong makikita nyo, patuloy siyang lumalaki. Itinigil na rin natin yung bibitol kasi masyadong malalaki na itong ating sili. Baka madali na itong mabali kapag do matibay siya dahil sa chelated calcium. Tama na itong laki na ito ng ating sili. Hanggang baywang natin siya. So ang height niya, more than 1 meter na yung kanyang height. So ganito kalalaki, na dati parang hindi lalaki itong ating sili. Ayan, so kung gusto niyo matuto, panoorin niyo po yung ating video tungkol sa sili. Na ngayon ang presyo ng sili 40 na lang ngayon ng sili, pero okay pa rin yung presyong yon. Talagang tsamba pa rin yung presyong yon. Kaya kung sa mga nagtatanim ng sili, ang buwan pala na pagtatanim ng sili ay yung buwan ng August, September, October, yung mga yan. Eksakto December, January, mataas ang presyo ng sili. Lalo na kung may mga bagyo, dyan, swerte dahil mataas ang presyo ng sili. So, kung mayroon kayong mga tanong, comment nyo lang po at sisikapin nating masagot. Mag-subscribe po kayo pag hindi pa kayo nakasapag-subscribe sa ating channel. At kung gusto nyo maging una sa mga makakapanood ng ating video, mag-join po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. God bless.